Sabigas kabay sa tong mga headlines karong kabuntaga. Dali sa tuwa sa balita sa ato balita national, human trafficking case gifile na sa DOJ batok kang attorney Harry Roque sa ang naga lambigit nini sa Lucky South 99 Corporation. Katong sa pugo kadumdumo nga nahimog yung kontrobersiya si Harry Roque. Gumikan kay siya man dahil mo legal counsel niya to. Apan grabe yun nila nga dinay-dinay. Pero wala, grabe ng kwarta. Muna nakaingon ta nga, nakabantay mo karon diri Misamis Oriental nga nung mingaw ang eleksyon din eh. Nga nakabantay mo, wala. Ako nakabantay yung kayo ko. Kay nga naman, nawa naman pugo diri Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Mao na nga nawala ang usas mga gatasan, mga kaigsunan sa mga politician. Na kining situation diha kang Harry Roque nga still wanted man siya dito sa Congress kay wa lagi mo tunga sa ilang gipagsampina. Mo nga sige lang yawit ni si Harry Roque dito sa Netherlands, nag-apply man ni siya ka asylum dito, agi basura sa gobyerno. Samtang 8 counts ng murder ang giduso batok sa mga suspect sa car attack dito sa Vancouver nga resulta sa kamatayon sa ato mga kaigsurang Pinoy. Ang suspitsado na ilang si Kai J. Adam, 30 years old. Samtang 20 bigas mo project, kini okay sa niya, 20 bigas mo project. Sugda na sa pagbaligya sa mga selected Kadiwa centers dito sa Cebu, sugod sa Mayo 2. O diya, ang maka-avail na ani katong mga indigents, mga senior citizens, mga solo parents o PWD. More prioridad ani. Muli usahin ni programa sa gobyerno nga maayo man, pero kulang sa preparation ba? Kaya dapat lagi unta ang buhaton sa gobyerno magkumpleto na untang data bank. Ang akong buti pasabot sa data bank, nga tanan nga mga data nga naa diya sa kada barangay, naka-file na dito sa example, kining DSWD, na kompleto na siya dapat. O pwede na po nga itap ang mga local government unit para nga nanay ready data ba. Example, kining nga barangay, adunay 1,000 ka mga household. O niya, matag balay, mao ni ang nagpuyo aning balaya. Mao ni ang ilang profile, mao ni ang ilang economic class. O niya, i-consolidate na yun sa ang tanang purok ato sa barangay. From barangay to municipality, then municipality to provincial level, para nga og aduna nay mga proyekto, mga programa ang gobyerno parihan ining pagpamaligag bugas nga tag 20 pesos ang kilo, but on a selected economic class of recipients, dapat nanay master list ang atong taga-NFA, kung kinsa may implementor ni nga programa, nanay copy at taga-DA, nga mao na lang ito'y sundon. Kung example, mamaligya ka diha sa may Washington o diriba ka sa may Carmen. Kay balo na daan ang taga Carmen nga mao ni ang list of beneficiaries nga mo qualify ni ini nga programa. But sad to note, nga wala gayon tay data nga updated nga sama ni ana. Mas updated bag mga politician kay naapay kompleto pa roster o listahan. Pero ang atong gobyerno na niguwang na lang pagpangalagad sa katauhan apan kulang gyapog data sa mga ingon ni ini nga matang sa programa. Muna nga diya sa execution, dili gayon matarong pag-implement kay wala may proper nga listahan. Di ba? Muna magkaguliyang, muna magdubli-dubli kay wala may klarong listahan. So dapat maunta ni ang i-require nagkinahanglan lang kini siyang national policy. Na may mga LGU ng nana sila gipang buhat ni ining mga data bank sa ilang matag household. Nga matag tuplok nimo kini nga balay tuplok ko nimo pak. Kabalo na layon sila kung kinsa nagpuyo ni ana. Naana na siya nga programa. Ang pangutana gibuhat ba on a national level? Parehani karon nagkinahanglan tag pagpatuman sa 20 pesos na unsao man nimo pag-ila nga indigent kining tawhana. Muadto na puntas kapitan ani kay mangayon na puntang certification.
O nagkinira ba ang mga kapitan, na apoy mga kapitan nga mahilig magtayo-tayo, labi na karon kay eleksyon, na maingon man ito kapitan, tagaan, taka, pero botar ka sa akong mayor. Nadiha na din ma-politicize. Ang mayong programa, gumikan sa kakulangon mga kaigsunan sa data bank sa atong national government. Mamang ni nga, doon ay nadumduman ako na si late Senator Nini Pimentel nag-file og kaso dito sa Supreme Court na nagpamando sa Malacañang nga kining mga programang sama niini dapat i-devolve na kini dito sa local government unit kay mao kini ang esensya sa pagpalabang sa Local Government Code of 1991 ang devolution of power. Buti ba sabot ka tanang mga basic og social responsibility og obligations ibalik na iadto na dito sa local. Pero unsa bay nahitabo karon? Nahinay-hinay og kawala mga kaigsunan ang concept sa devolution of power. Kay nga naman, kining trabaho sa DSWD, dili na dapat na sa ila, dito na sa local government. Pero sa may naitabo, akap, nasyonal, tupad, nasyonal. Napala sila yung mga aid ya, kiniunta dito na ipasa sa local government unit. Maunang imbis nga i-decentralize, i-devolve ang specific nga mga functions, duties, and responsibilities from the national government to the local government unit na gibalik na may noog centralize. Ang uban po dani pa, lingong-lingong na lang sab kay natural, o congressman ka, senador ka, ikaw ay makatik advantage ani. So naging kanunay ang political interest, dili mawala. Pero ang akong puti pasabot, nga dahil mga mayong programa sa gobyerno na dili ka-implement og tarong tungod sa kakulangan sa data. Diya karon, bangutana taning barangay, pangutanon tani sila, o DSWD or DA, kini nga barangay, kay balo mo og pila ka pobre din eh. Dili makatubag, kay nga naman wala may data bank. So dapat unta, mauni ang kanunayng buhaton sa atong national government in coordination sa mga local government unit, pero kinahanglan siya nga himuon nga national policy para nga upgrading kada tuig i-update kita may mga matay na po yung mga bot dito. So mao ni siyang usas sa ato na Tagalog pagtagad about the concept sa devolution of power ngadto sa mga local government unit. Samtang sa balitang international, milyones ka mga tao sa Spain, Portugal o sa Southern France ang nawadan o kuryente wala pa nahibaw iugon sa hinungdan. Tanang mga ATM machines dito, tanang mga communication ang apektuhan, gumikan kay mikalit nagkawala ang ilang kuryente. Samtang dito sa Ukraine, gipanghimakak ang balita nga nabawi na daw sa Russia ang Kharkiv region. Samtang abay sa isang patay sa Nigeria, human naligsan sa usa ka truck ang bomba dito sa border sa Cameroon. Mao kini ato mga top stories of the day nga atong nahipos karong adlaw. Dinis nga pagparaguban sa trompeta sa Gatawhan.